Kapiling natin ang isa sa mga kilalang political analyst ngayon sa ating bansa. Pero isa rin ho siyang kabombo at ka-Star Nation. Kapiling ho natin, Attorney R.B. Buenaflor. Welcome to the program sa Bombo Network News. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Good morning! Hello, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Dennis. Ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating mga kababayan po na nakikinig ngayon sa Bombo Radio, saan man kayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Maraming salamat din po sa inyong pag-imbita sa inyong abang lingkod. Maliban sa napapakinggan, napapanood na rin tayo ngayon. Yes. Sige, batiin mo rin yung mga nanonood. Pati na rin po yung mga nanonood. At yun din pong mga pupungas-pungas pa. Nakakagising lang ngayong umaga. Okay, so umpisa natin. Mula sa naging takbo nitong impeachment hearings yan sa Kamara, ano ang punto, ang nakikita ninyo na dapat bigyan ng higit na pansin na hindi masyadong na-highlight itong mga nakalipas na pagkakataon? Attorney. Marami ang napag-usapan sa hearings, Andun yung pera, yung mga funds, bank records, in fact, kasali pa dyan yung mga death threats, Pero merong ilang mga bagay na sa tingin ko hindi masyadong nabibigyan ng sapat na atensyon. I can think of a few. Una, andun yung issue ng due process, Well, ang impeachment kasi, kahit na ito ay isang political process at hindi naman isang criminal trial, mayroong kasama kong obligasyon dyan para bigyan yung ating respondent, this time in the person of VP Sara, ng pagkakataon na marinig ng maayos, Yung bang tinatawag nating right to be heard. Ngayon, napansin ko, parang masyado kasing mabilis yung nangyari sa mga hearings If I'm not mistaken, there were only 4 to 5, So less than 10 na mga hearings, agad-agad meron ng probable cause na finding, Sa isang kaso na ganoong kabigat yung mga akusasyon, for me, masyadong mabilis yung proseso, Kaya medyo nagdudulot ng doubt siguro sa iba kung ito ba'y naging thorough, naging mabusisi ba talaga sila, So, nevertheless, we should consider na itong impeachment kasi, this is a very unique this is a very unique case. And then pangalawa, andun din siguro yung yung constitutional question ng separation of powers Actually, ito ang nag-raise nung punto na to dun sa kampo nila VP Sara, Kasi kahit pa sabihin natin na meron ng mga ilang decision, yung Quezon City Court, dun sa naging petisyon ni Attorney Manscarpio, meron kasi ditong underlying na argumento na mayroong mga karapatang na-violate noong binunyag yung ilang mga financial records, mga ilang private citizens na yung kanilang privacy apektado, lehitimong legal na issue kasi ito na hindi naman talagang labas na hindi naman basta-basta mailalabas yung mga impormasyong ito nang hindi maapektuhan yung mga ilang pribadong citizens, Tapos, andyan din yung mga ilang argumento on matters na yung credibility, pati yung independence ng mga source ng ebidensya. So, andyan yung mga records ng anti-money laundering, di ba? Yung sa BIR, yung sa BSP. Kung titignan ninyo, itong mga ilang government agencies na yan, nasa ilalim yan ng executive branch kasali sa administrasyon. So, medyo tignan din natin yung mga powers that be. Bakit? Kasi ito ba talagang mga ahensyang ito ay kumikilos independently? 'Di ba? At hindi ito politically motivated. Isa ito sa mga dapat nating tanong Ito ba ginagawa para
Um, sa integridad nga ba ng proseso? We do not know yet, no? And anyway, andyan din siguro yung ano nga, yung isa pa, yung usapin ng conjugal properties at assets, Oo, no? so mag-asawa ito, Oo. no? Attorney Oo, ng Manson, Vice mag-asawa, President. oo. Okay, Yung Attorney, pag yes, oo. maliban dito sa mga Ito yung katanungan. ilan, ito Yes. yung ilan sa mga Oo, hindi ilan po. masyadong napagtuunan ng pansin. Okay, ang aking katandem dito, si Bombo Jai, ay may ilang katanungan din para po sa inyo, Attorney. Attorney, ano Yes, naman sure. ang inyong forecast sa magiging butuhan nitong impeachment sa plenary and ng Kamara at maging sa Senado? Okay, fearless forecast naman tayo, no? Well, bilang abogado, kailangan sabihin natin dito na lahat ng ito available information naman, ano, as of today, yung aking mga basis dito. At syempre, kahit naman available tong mga data, yung iba nga nagpapakita pa ng mga numbers ng kanilang bilang, ano, especially dyan sa may House of Representatives. Kahit sabihin natin na mayroong mga bilang or sure na mga numbers, ang iba, allegedly, tulad ng buhay, puno pa rin yan ng sorpresa, no? Siguro sa part ng House of Representatives, it's almost sure, ano? Base sa pinakabagong ulat, there are reportedly mga more than 200 House members, no, na nagpahayag ng suporta dun sa impeachment, no? However, ang kailangan lang talaga na requirement ay 1/3 lamang ng buong Kamara. So, if my math is right, 106 votes lang yung kanilang kailangan, no? So, ngayon, ito kasi ay nasa super majority, no? Kapag naabot yung 250 na yan, na nagpapakita na yung momentum talaga sa loob ng Kamara ngayon ay napakalakas, no? So, ang plenary vote mangyayari ng May 11, magiging formal ito at malaking tagumpay dun sa mga nagsusulong po nung impeachment. So, you can say, pagdating po sa House of Representatives, almost done deal. Mapapagbigyan yan, no? However, pagdating po dito sa Senado, dito na po talaga natin masasabi na magsisimula na ang tunay na laban, ano? Kasi pagdating dito sa Senado talaga, ito yung mas komplikado Kasi dito, kailangan ng 2/3, no? 2/3 ng 24 na mga senador para ma-impeach ang isang government official and in this case VP Sara, no? Kailangan dyan ng mga 16 na senators na kinakailangan bumoto ng guilty. However, yun nga, pagdating sa Senado, nothing is really set in stone, no? So, for me, no, hindi natin masabi kasi yung ating mga senator judges talaga walang clear na pwedeng magbago ang ihip ng hangin depende sa kanilang political leanings, depende rin ito sa kanilang appreciation ng evidence, but ultimately, no, the senators, no, doon sa ating Senado who will be sitting as senator judges, sila yung mga dapat abangan dito. So, Ayun. yun ang ating tignan dito, no, ng maigi. Okay. Finally, siguro ito, ano, isa sa mga concern ngayon, dahil hindi abogado ito si Tito Sen, si Senate President Vicente Tito Soto III. So, batay sa iyong pag-aaral, ay sino yung qualified mag-preside? Pagka ba abogado ay yun lang ang may karapatan mag-preside sa isang impeachment proceedings o pwede rin kahit ang non-lawyer na mag-preside sa mga kalintulan na proseso? Napakagandang tanong niyan, ano? Kasi meron tayong sitwasyon ngayon na yung ating sitting Senate President is not a lawyer. And in fact, yung mga leading na mga senators natin, hindi gaya ng composition kasi before, no? Pagdating sa mga past impeachment cases na merong presidente, so automatically Chief Justice po ang namuno doon, no?
Pero this time, ang nakaupo kasi Vice President. So it's a first, no? In the country. So ngayon, base po, no? Base sa ating constitution, no? Sa ilalim ng constitution po natin, specifically Article 11, Section 3, no? Mayroon kasing special na provision, no? Pagdating sa presidente, kung presidente ang ini-impeach, ha. Ngayon, ang presidente, kung siya po yung nandun sa impeachment trial, automatically po, ang Chief Justice po ng Supreme Court ang nagpe-preside, no? Ito po ay para masiguro yung impartiality, no? At hindi naman dapat na yung vice president na siyang kasunod sa linya ng succession ang magpe-preside, ganun din po, no? Ang kanyang boss. So, hindi naman siya ganun. Pero kapag yung vice president kasi yung ini-impeach, no, tulad ng kasong ito, wala actually special na provision sa constitution natin para dito eh. Walang specific, no? Kaya ang default na rule, no, na naaangkop, yung Senate president na nagpe-preside sa impeachment trial. However, ibalik nga natin dun sa very evident, no, na ang sitting Senate President ngayon si Tito Sen, hindi siya abogado, no. So ngayon, sa kasalukuyan maraming mga talks, no, marami ding mga sinasabing possibilities na i-appoint, like an administrator through possible lang to, suggestions, no, si Senator Kiko, no. Pero pwede rin naman kasi, no, na mag-adapt ng sariling rules ang Senate pagdating dito, kasi very unique ng kanilang sitwasyon na senator judges. So yan po siguro abangan po muna natin, no. Sige. With that, maraming salamat at siguro sa mga susunod na pagkakataon, ulit tayo magkakausap at mahimay pa natin ng husto itong mga bagay nito. Thank you so much. Yes, please. Maraming salamat din sa pagkakataon. Sana po sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood, kahit paano po meron pong natutunan dito, no. At sana po, no, maging mapanuri po tayo sa panahon po ngayon na napakarami na po ng information at your fingertips, no. Maging mapanuri po tayo, mag-research din po tayo. Ano po, maraming salamat. Maraming salamat din po at mga kabombo, na kausap natin ang isang political analyst ng ating bansa, Attorney R.B. Buenaflor, hinggil ho dito sa nalalapit na pag-usad ng impeachment at posibleng rating nito dyan sa bahagi po ng Senado at kung sino yung magpipreside at marami pang ibang masalimot na bagay tungkol po dyan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.